Miss, hindi porket maganda ka di kita papatulan kaya huwag kang makikialam. Ay, napatili ako nang ihampas ng lalaki ang hawak niyang 2x2 sa poste. Halatang may tama siya ng alak dahil namumula ang kanyang mukha at umaalingasaw din ang amoy ng alak. Lalo namang nagsumiksik sa akin ang tutang yakap ko na nanginginig sa takot sa amo niyang nag-aamok na ng away. Pauwi na ako galing sa pet at napadaan ako sa lugar na ito na squatter area dahil nag-shortcut ako. Aksidenteng nakita ko ang lalaki na bitbit sa leeg ang tuta at may hawak pa siyang 2x2. Kinutuban na ako kung ano ang balak niyang gawin sa tuta kaya di ako nag-atubiling lumabas at komprontahin siya. Tama nga ang hinala ko. Balak niyang hampasin ng 2x2 ang tuta hanggang sa mamatay dahil perwisyo daw ito, dahil dumi ng dumi sa loob ng bahay nila. Nag-iiyak naman ang anak niyang paslit na mukhang siya ang may-ari ng tuta. Bawal po sa batas ang gagawin niyo manong. May kaso po ang pagpatay sa aso o kahit sa pusa. Paliwanag ko sa lalaki kahit kamakalabog na ang dibdib ko sa takot. Wala akong pakialam sa batas na yan. Dito sa harap ng pamamahay ko ako ang batas. Kaya akin na ang tutang yan. Lumapit sa akin ang lalaki para kunin ang tutang yakap ko pero mabilis naman akong lumayo. Pinigilan naman ng batang umiiyak ang lalaki. Papa, huwag mo pong sasaktan si Pochi. Kawawa naman po siya eh. Umiiyak na sabi ng batang lalaki habang yakap ang braso ng ama. Nakaramdam naman ako ng awa sa bata. Obvious na mahal niya ang tuta. Hey, tumigil ka. Mag-aalaga ka ng tuta, di ka naman marunong maglinis ng dumi. Perwisyo lang ang asong yan. Salot. Sikmat ng lalaki sa kanyang anak sabay hawi dito. Napaupo ang batang lalaki sa semento. Ako naman ang binalingan ng lalaki na nanlilisik na ang tingin sa akin. Nataranta naman ako sa takot kaya humakbang na ako paikot sa kotse ko. Sumunod naman siya sa akin habang hawak pa rin ang 2x2. Mali yata na nangialam ako. Pero kawawa naman kasi ang inosenteng hayop. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung nanood lang ako kung paano saktan ng lalaki ang tuta. Hindi ako patutulugan ng konsensya ko. Akin na yang tuta. Ibigay mo sa akin yan miss kung ayaw mong masaktan. Ayoko nga. Aayaw mo ha. Akala mo nagbibiro ako. Hetong sayo. Ay, tili ko nang hampasin niya ang window shield ng kotse ko. Ang kotse ko. Nagkaroon ng crack ang window shield. Hindi pa nakontento ang lalaki at hinampas pa ito ng hinampas hanggang sa tuluyang nabasag. Hinayang na hinayang ako sa windshield ng kotse ko. Siguradong mapapagastos ako sa pagpapagawa nito. Marami ng tao sa paligid ang nakikiusyoso pero wala namang nagtangkang lumapit para maawat ang lalaki. Sumisigaw lang sila. Ang mabuti pa miss, ibigay mo na lang yang tuta at umalis ka na. Sabi ng isang ale sa akin. Hindi po pwede ale. Papatayin niya tong tuta. Kesa naman ikaw ang patayin yan. Kinilabutan ako at nagtayuan ang balahibo ko sa sinabi ng ale. Huwag po ate. Huwag niyo pong ibigay kay Papa si Pochi. Papatayin niya po si Pochi. Umiiyak na sabi ng bata. Ay palapit na si Urok. Tumakbo ka na ineng. Tili ng isang may edad na babae. Namilog ang mata ko nang makitang papalapit na sa akin ang lalaki. Tumakbo akong muli paikot sa kotse. Tumakbo din ang lalaki at hinabol ako. Panay naman ang sigawan ng mga tao sa paligid namin. Tumawag na kayo ng mga barangay tanod bilis. Awatin nyo na si Urok. Baka mapano pa ang babae. Ayoko nga, baka ako pa ang mapagbuntunan ni Urok. Kilala nyo naman yan. Isa pa kasalanan naman ng babae dahil pakialamera siya. Nagpatintero kami ng lalaki paikot ng kotse ko. Hanggang sa huling ikot ko ay na-corner na niya ako. Hinablot niya ang t-shirt ko. Huli ka. Tumawa ang lalaki na parang sinapian ang hitsura. Pakialamera ka ha, itong bagay sayo. Napapikit na lang ako habang mahigpit ang yakap ko sa tuta. Narinig ko naman ang mga tili ng mga taong nasa paligid ko. Sino ka bang pakialamero ka? Araay, bitiwan mo ang braso ko. Araay, dinig ko daing ng lalaki. Nabitawan na rin niya ang damit ko. Dinilat ko ang isang mata. Namamalikmata yata ako dahil nakikita ko ang mukha ni Kuya Mark. Dalawang mata ko na ang dinilat ko. Si Kuya Mark nga ang nakikita ko at walang emosyon ang kanyang mukha. Pero nakakahiwa naman ang talam ng kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaki.
Mahigpit niyang hawak ang braso ng lalaking may hawak na 2x2. Muli pang ang dumaing ang lalaki nang pilipitin pa ni Kuya ang braso niya. Tuluyan na niyang nabitawan ang 2x2. Kuya, tila naman ako nakahanap ng kakampi. Tumakbo ako palapit kay Kuya at pamwesto sa malapad niyang likuran. Sige nga Kuya, galpihin mo ang lalaking yan. Masyadong salbaha. Gusto niyang paluan itong tuta hanggang sa mamatay. Tapos binasag rin niya ang windshield ng kotse ko at muntik na rin niya akong paluan. Sumbong ko kay Kuya habang mayabang kong tiningnan, ang lalaki na halos di na ngayon may pinta ang mukha sa pagkakangiwi. Sa laking tao ni Kuya di talaga uubra ang lalaki sa kanya. Para itong literal na bumangga sa pader. Ang bumangga kay Kuya, giba. O ano, ngayon mo ilabas ang tapang mo. Sige, damputin mo yang pamalo at ipalumos sa akin. O ano? Di ka na makagalaw no. Yabang mo kasi. Nakangising pang asar ko pa sa lalaki. Gusto ko pa nga siyang lapitan at batukan para makaganti. Sa akin naman bumaling ang matalim na tingin ni Kuya. Get in my car Ana. Mababa pero mariin ang bawat salitang binigkas niya. Bakit? Dito lang ako. Gagantihan ko pa yang lalaking yan. Ana, just do what I said. Get in my car. Now. Napapitlag na ako sa mabalasak na boses ni Kuya. At kapag ganito na rin ang mukha niya ibig sabihin ay kailangan ko ng sumunod. Sabi ko nga, papasok na ako sa sasakyan mo. Teka, nasaan ba ang sasakyan mo? Nagpalingaling nga ako at nakita ko ang kanyang itim na Mercedes-Benz na nakapark ilang hakbang lang mula sa akin. Tumakbo ako roon at binuksan ang pinto sa shotgun seat at pumasok. Binaba ko ang salaming bintana sa driver's seat para makita ng malinaw ang kaganapan sa labas. Napahiyaw ang lalaki sa sakit ng pilipitin pa ni Kuya, ang kanyang braso patalikod sabay padarag siyang binitawan. Pasalampak na bumagsak sa semento ang lalaki habang hawak niya ang isang braso at dumadaing siya sa sakit. Sakto namang may dumating ng mga tanod at nilapitan ang lalaki. Ang isang tanod naman ay kinausap si Kuya. Napabuntong hinanga ako. Lumuwag-luwag na rin kahit papaano ang paghinga ko dahil tapos na ang gulo. Pero ang kotse ko ay di ko mauuwi sa bahay na ganun ang hitsura. Siguradong lagot ako kay Kuya Alden. Bagong-bago pa ang kotse ko at regalo yun sa akin ni Kuya noong graduation ko. Tiningnan ko ang tutang yakap ko na umiingit. Ngumiti ako at hinaplos ang maliit na katawan niya. Aspan ang tuta at may kapayatan. Kulay puti siya na may brown spot. Maamong-maamo ang kanyang mukha. You're safe now baby. Di ka na masasaktan ng lalaking yun. Tila nakakaintinding yumangit ang tuta sabay hilig sa dibdib ko. Ate, nilangon ko ang tumawag sa akin. Ang batang umiiyak kanina sa ama niya na huwag sakta ng tuta. Ikaw pala, ngumiti ang bata. Ate, baka pwede pong ampunan mo na lang si Pochi. Kapag binalik ko pa po siya sa bahay siguradong sasaktan lang siya ulit ni Papa at baka mapatay na siya. Ayoko po siyang mamatay, sabi ng bata at naging malungkot na ang mukha. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Sige, ako na ang aampun sa kanya. Dadalhin ko siya sa shelter ko. Ano nga ulit ang pangalan nito? Pochi po. Mabait po yan ate. Hindi naman po talaga yan tumatae sa loob ng bahay. Kanina lang po kasi di ko siya agad napagbuksan ng pinto para makalabas kaya natina po siya sa loob ng bahay. Tapos saktong naabutan po ni Papa kaya nagalit po siya. Ayaw po kasi ni Papa ng aso o kaya pusa dahil marumi daw. Naiintindihan ko, lagi bang nananakit ng hayop ang papa mo? Opo, lalo na po kapag nakainom. Regalo po kasi sa akin ng tito ko yang si Pochi kasi matagal ko na pong gustong magkaaso. Kaso ayaw naman po ni Papa. Kaya sobra po akong malungkot ngayon kasi malalayo na si Pochi sa akin. Pero ayos lang po dahil hindi na siya masasaktan ni Papa. Aalagaan mo po siya ate ha. Halatang mabait ang bata at medyo matured ng mag-isip. Nakakatuwa dahil mahal na mahal niya ang alaga niya. Bata pa lang pet lover na. Oo naman. Huwag kang mag-aalala, aalagaan ko si Pochi. Maraming pagkain sa shelter. Mabubusog siya lagi doon. Tumango ang bata at ngumiti. Pwede ko bang yakapin muna si Pochi? Sure. Umusad ako sa driver's seat at binigay sa bata si Pochi na umiingit at tumahol dahil nakita ang batang amo. Niyakap ng bata si Pochi at hinalik-halikan pa sa mukha. Magpakabait ka ha.
Huwag kang mangangagat at huwag kang tati sa kung saan-saan. Mamimiss kita Pochi. Ilang sandaling yakap ng bata si Pochi bago niya ito binalik sa akin. Salamat po ate, aalis na po ako. Tatawagan ko pa po ang lolo ko dahil siguradong dadalhin sa barangay si tatay. Palem ng bata saka tumakbo na paalis. Napabuntong hinanga na lang ako habang sinusundan ng bata na tumatakbo palayo. Hinimas-himas ko ang katawan ng tuta. Muli kong tiningnan ang kaganapan sa labas. Sinasakay na ng mga tanod ang lalaki sa sidecar motorcycle. Di ko alam kung sa hospital ba muna nila ito dadalhin o sa barangay na. Bahala na sila. Naglakad na si kuya palapit sa akin. Ang mukha niya ay wala pa ring emosyon. Pero ang kanyang kulay tsokolating mata ay tila nagliliyab at nakakapaso yun. Bumundol ang kaba sa dibdib ko at napausli ang labi ko. Siguradong sesermonan niya ako. Kailangan ko nang ihanda ang tenga ko. Ilang minuto nang nakapasok sa kotse si kuya ay wala pa rin kaming imikan. Patanjin tingin ako sa kanya habang nakikiramdam. Panay naman ang buga niya ng mabigat na buntong hininga habang pailing-iling na patanjin tingin sa akin. Di ko alam kung sa akin ba siya galit o sa lalaking nag-amok kanina. Hindi naman kasi siya kagaya ni Kuya Luis na kapag galit ay kulang na lang mag-amok ng away. Siya kasi ay tahimik at kalmado pero ramdam mo ang galit niya. Pero dapat pa rin akong mag-thank you sa pag-save niya sa akin. Pasalamat talaga ako na dumating siya kundi baka nasa hospital na ako ngayon. Kung paanong napunta siya sa lugar na ito yan ang di ko alam pero pinagpapasalamat ko. Lumunok ako at tumikim para basagin ang katahimikan, thank you kuya. Bakit ba ang hilig mo sa gulo Angela Nathalie? Mahinahon pero mariing sabi niya. Napakagatlabi, naman ako. Binanggit niya ang buong pangalan ko. Ibig sabihin di siya natutuwa sa akin at disappointed siya. Baka akala niya ako ang nag-umpisa ng gulo kanina. Correction, di ako mahilig sa gulo. Ang gulo ang mahilig sa akin. Katwiran ko. Totoo naman yun. Ang gulo ang mahilig sa akin. Matalim na tumingin siya sa akin. Tinikom ko naman ang aking bibig. Sinulyapan niya ang tutang tulog na sa kandungan ko. Talagang dumayo ka pa sa lugar na ito, para lang sumagip ng kinawawang tuta tapos sasabihin mo di ka mahilig sa gulo. Umusli ang nguso ko. Hindi naman ako dumayo dito para sagipin lang tong tuta. E anong ginagawa mo sa lugar na ta? Inis pa ring tanong niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Galing ako sa shelter at pauwi na ako. E matrapik kaya nag-shortcut ako at dito ako dumaan. Tapos nakita ko yung lalaki bitbit sa leeg tong tuta at may hawak siyang 2x2. Kinutuban ako na papaluan niya itong tuta kaya lumapit na ako para pigilan siya. Ayaw niya ngang ibigay itong tuta eh. Nabitawan niya lang kaya agad kong dinampot. Paliwanag ko. At sa ginawa mo muntik ka ng mapahamak. Kung di rin ako napadaan dito at di kita nakita oh God. I can't imagine what could happen to you. Inis na sambit niya sabay buga ng marahas na hininga. Yumigting pa ang kanyang panga. Kumagat labi, naman ako. Sa loob-loob ko ay may tuwa akong nararamdaman, dahil ramdam kong concern siya sa akin kahit parang gusto na niya akong batukan ngayon. Ngumiti ako. Kaya sinadya talaga ng langit na mapadaan ka dito para mailigtas ako. Ah, you're my hero kuya. Thanks for saving my life. Labayo na talaga. Malambing na sabi ko sabay hilig ng pisngi sa kanyang malaking braso. In fairness, ang bango-bango talaga niya. Piniksi naman niya ang braso at sinaman ako ng tingin. Napanguso naman ako. Suplado talaga. Daig pa ang nireregla. Umayos na ako ng upo at hinimas na lang si Pochi. Panay naman ang politok niya at dinampot ang cellphone na nakapatong sa dashboard. Tatawagan ko ang kuya mo. Napasinghap ako at namilog ang mata sa narinig. Huwag. Pinigalan ko ang kamay niya. Salubong ang kilay na tumingin siya sa kamay ko at sa akin. Anong huwag? We need to call him. Umiling-iling ako. Please kuya, don't call him. Lagot ako sa kanya. Siguradong pagagalitan niya ako. Nakakatakot din si Kuya Alden kapag nagalit. Mas takot ako sa kanya kesa kay mommy. Pero ang mas ikinakatakot ko baka bawasan niya ang allowance ko kapag nalamang napa-trouble na naman ako. Dapat lang naman na pag-alitan ka. Kuya naman sige na huwag mo na siyang tawagan. Siguradong babawasan niya ang allowance ko. Buti nga sa'yo. Kung ako siya, di na kita bibigyan ng allowance.
Sama din talaga ng ugali. Kapag nabawasan ang allowance ko, mangungutang lang ulit ako sa'yo. Hindi na kita pauutangin. As if naman, kaya mo kong tiisin. Nakangusong sabi ko. Saglit siyang di nagsalita at matiim lang na nakatingin sa akin. Nagpaawa naman ang mukha ko sa kanya. Pinagtubig ko pa ang mata ko na parang maiyak para lalo siyang maawa. Nag-iwas siya ng tingin at marahas na bumuntong hininga. Muli siyang sumulyap sa akin at pumalatak na para bang isa akong malaking problema na kailangan niyang agad na solusyonan. Mukha na siyang stress. Bamuka-buka pa ang bibig niya na para siyang may sinasabi. Kinagat ko naman ang labi, at parang gusto kong maawa sa kanya. Binuksan niya ang cellphone at nagpipindot sabay tapat sa tenga. Nahigit ko naman ang hininga. Hello, binanggit niya sa kausap sa kabilang linya ang address ng kinaroroonan namin pati na ang model at plate number ng kotse ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi pala si Kuya Alden ang kanyang tinawagan. Tuong service pala ang tinawagan niya. May isa pa siyang tinawagan na attorney at sinabi, ang nangyari sa akin kanina pati sa kotse ko. Mukhang kakasuhan niya ang lalaki kanina. Pinatay na niya ang cellphone at tumingin sa akin. Bukas na bukas ay kakausapin ka ni attorney. Kakasuhan natin ang lalaking yun. Kailangan pa ba? Of course. Muntik ka na niyang saktan at binasag pa niya ang windshield ng kotse mo. Maautoridad na sabi niya. Nagkibit balikat naman ako. Pabor na rin ako sa gusto niya. Para madala ang lalaki. Sinuot na niya ang seatbelt at pinaandar na ang kotse. Sa hitsura niya ay halatang galing siya sa office niya. Pero paano siya napunta sa lugar na ito? Hindi naman ito ang way pauwi sa bahay niya. Teka, paano ka nga pala napunta sa lugar na ito, kuya? Curious na tanong ko. Sumulyap siya sa akin habang minamaniobra na ang kotse sa gitna ng kalsada. May pinuntahan ako malapit sa lugar na ito. Ah, sino? Babae. Salubong ang kilay na lumingon siya sa akin. It's none of your business. Umikot ang mata ko. Di wow. Bulong ko. Sinaman niya ako ng tingin. Itinikom ko na lang ang bibig. Dapat maging mabait at masunurin ako sa kanya, dahil niligtas niya ang buhay ko at tinutulungan pa niya ako. Gumalaw si Pochi sa kandungan ko at yumangit. Naalala ko bigla na baka gutom na siya. Naalala ko rin na di ko siya pwedeng dalhin sa bahay dahil off limits sa bahay ang mga dogs and cats. Ayaw ni mommy dahil takot siya. Hassle naman kung babalik pa ako ng shelter para dalhin doon si Pochi, ang layo nun at matrapik pa. Kagat-labing tumingin ako kay Kuya Matias. Kuya, can I ask one more favor? Kunot noong sinulyapan niya ako sa rearview mirror. Ano na naman? Alanganan akong ngumiti sa kanya. Pwedeng sa bahay mo muna itong tuta. What? No way. Bayulente niyang reaksyon. Sige na please. Hindi ko pwedeng dalhin sa bahay tong si Pochi. Takot si mommy sa dogs. Di dalhin mo sa shelter mo. Ihahatid mo ko. Saan ba ang shelter mo? Caloocan. Caloocan. Ang layo naman at sobrang traffic pa. Angal niya. Kaya nga sayo muna Kahit ngayong gabi lang. No, sa iba mo na lang ibilin ang tutang yan. Tigas tanggi pa niya. Ngumuso naman ako. Wala na akong ibang maisip na pwedeng pagbilinan sa kanya. Saka sayo lang ako may tiwala.